kita sa atong Dios. Igsoon usa ka pribilehiyo ang atong pagkahiusa karon. Adunay usa ka butang nga mas bililhon pa sa bisan unsang bahandi niining kalibutan. Kana mao ang pagbati sa presensya sa atong Amahan. Sa iyang presensya, ang tanan atong masinati, ang kaayuhan sa atong kalag ug sa atong kinabuhi, ug ang kasiguruhan nga bisan unsa man ang mahitabo hining kalibutana, anaa siya nagagunit kanato. Ug ang kalipay nga dili lang lumalabay, kundili usa ka kalipay nga nagahatag kanato og kusog. Mao kana ang atong pamalandungan karon, ang gahom ug ang kaanyag sa presensya sa Dios. Hallelujah. Labaw sa gipangandoy tanang gitinguha nga mo ngari sa kasing-kasing ko sa imong presensya lamang kumatagbaw ug sa matag adlaw gitinguha sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay, sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako nagiluha. Sa gipangandoy tanang gitinguha nga mo mari sa kasing-kasing ko sa imong presensya lamang kumatagbaw ug sa matag adlaw
Hallelujah, hallelujah. Father God in heaven, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit. Father God, Lord, we are here today. Nagaduol kami kanimo, O Diyos. Nagapaubos kami kanimo, Ginoo. Tungod kay ikaw ang Diyos nga labing gamhanan sa tanan. Walay makalabaw kanimo, O Diyos, sa imong gahom. Walay makatugkad kanimo, Lord. You are the omnipotent God, omnipresent God, omniscient God. Ginoo, nagaduol kami kanimo pasaylo. Usab kami, Ginoo, sa among mga kalapasan, sa una-una, sa pulong, sa buhat, Ginoo. Pasaylo asab, Ginoo, ang mga tao nga nakasala kanamo. Lord, ania kami alang sa amo ang Sunday service, Lord. Nga karon, Ginoo, amo kang pagadaygon, pag-aawitan, pagahimayaon, Lord. Bless kaming tanan, Ginoo, nga imong mga katawhan, nga imong mga kaanakan nga niya karon, Ginoo. Nagaduol nga kanimo, Lord, nagasalig ug nagasurrender, Lord, sa imong presensya, sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, Lord. Aniya kami, Ginoo, bani kami, Ginoo, sa whole Sunday service, Ginoo. Ug ikaw magahatag ka namo, Ginoo, mao nga pulong, Ginoo, nga imuhang ihatag ka namo nga pagadalon sa imong anak nga alagad. Gamita siya, O Diyos, tagi siya triple anointing, Lord, aron pag mahimong sandayong sa imong pulong karon. Gamita iyang hunahuna kasing-kasing, O Diyos. Gamita ang tanan nga ni karon, Ginoo, labi na ang worship team ug sa tanan nga pagamit kanimo, Lord. Gamita ang tanan, Ginoo, ug ang imong balaang espiritu may maghari kanamo sa among mga kasing-kasing. Puy-i, Ginoo, ang trono sa among kasing-kasing nga maghari kanamo ang gugma ug kalipay, ang kalinaw, Lord, sa matag usa kanamo, Lord. Bless ang tibuok ng panimbahon karon, Ginoo. Dalaygon ka, Ginoo. Among ibalik na ng dungog ug himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang tanang malipayon magkasingkito. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. Praise God. It's so nice to see each one of us this morning, no? Malipay ta. Lingian daw na imong katapad. Hallelujah. Ingon pa ni Salmista David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Dili lang na siya excitement kaya maka-alingkod na punta diri. And of course, atong gina-expect nga ang presensya sa Ginoo no magapuno kanato. Upon part of it is our Joy nga makita atong mga igsuon. Amen? Nalipay ba mo nakita ninyo mga igsuon? Praise God. Let's all stand and let us fellowship. Sama-sama nating purihin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Halina't sama-sama. Purihin natin ang Panginoon. Lumabas tayo sa ating mga upuan. At let us fellowship. Kumustahan ang igsuon. Hallelujah. Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Halina't sama-sama. Awitin
ang lahat purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Kusog-kusugon mo na to. Sagalan. Ang lahat purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Napa mas kusugan na? Sumigaw. Sagalak. Sumigaw. Sagalak. Hallelujah. Sino ang Panginoon ng mga Panginoon? Si Jesus. Amen. Sino ang hari ng mga hari? Si Jesus. Sino ang kabanal-banalang Diyos? Si Jesus. Praise God. Kaya sa kanyang kalwalatian, tayo ay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Kusgan pa na to! Hallelujah! Hallelujah! Sumigaw! Sagalan! Sumigaw! Sagalan! Sumigaw! Sagalan! Ang lahat! Amen! Ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sagalan! Ang lahat! Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Wonderful God, hallelujah. Padayon kita nga magadaig, magasimba nga sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka o Dios, hallelujah. Lord, salamat sa imuhang pagkadakila o Lord. Dalaygon ang imong ngalan, hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God. We worship your holy name, Jesus. Oh, we adore you, Lord. Hallelujah. Wala kami laing dalangpanan, ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah. Wonderful God, Jesus. Hallelujah. Paghukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig
All
because you're good to us, oh God, but because you are you. You are the only God who loves us. You're the only God who's faithful. Hallelujah. Sing your praises to the Lord, church. Open your mouth and shout your praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalagon, dalagon. Dalagon ang imong ngalan, O Diyos. Hallelujah, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Worship you, Lord. Worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We adore you, Lord. Hallelujah. We lift your name on high. We extol you, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Dalagon ka, O Diyos. Dalagon ka. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, be exalted, Lord. Hallelujah, be exalted, Lord. In the midst of our praises, O Lord. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, God, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Shall we give the Lord a big, big clap offering? Hallelujah. Let's all be seated with the presence of God. Awit karon alang sa atong buhi nga Dios. Okay, while i-prepare, pasensya na mo no sa mga tingog. Just listen the lyrics. Okay, ang lyrics mo ay pinaka-importante diha, no? Kaya ang tingog usahay mapagaw usahay so naik kausaban pero si Jesus dili gyud mo usab. Amen. Okay. Here we go. Ang tao sa mundo ay walang katahimikan, laging naghanap ng kaligayahan. Kung saan dako ang pinupuntahan upang makadama ng kapayapaan. Sapat na si Jesus upang ating makamtan ang tunay na katahimikan. Kaligayang tila kahirap matagpuan, kay Kristo lang mararanasan. Kapayapaan, kay Kristo lang makatatagpuan. Ang kasalanan mo ay walang kapatawaran, kung ang sarili mo ay hirapan. Ako man sa krus ang iyong buhay nakakatawan.
Sapat na ang pag-ibig na ilalay ni Jesus upang tayo ay lubusang lumigaya. Walang hanggang pagmamahal ang ating nadarama. Sapat na ang lugong tigis niya doon sa cross upang hugasan ating pagkakasala. Sapat na ang pag-ibig na inalay ni Jesus upang tayo ay lubusang lumigaya. Walang hanggang pagmamahal ang ating madarama. Dahil si Kristo ay sapat na. Si Kristo ay sapat na. Amen. Praise the Lord. Praise God, maayong buntag sa tanan. Mauto sila ang STFGC Salvation Army. Praise God. Mutik to daw si Dennis go, mutingog iyang mic. Praise the Lord. It's a wonderful morning para sa tanan. We thank God for His intervention. Sa mga kagahapon ang atong milabay nga adlaw, doon ay dungog-dungog nga si Typhoon Yuan. Kasi Yuan. Yuan. So si Typhoon Yuan, it would cover the whole Philippines. So, karon na siya sa PAR o Philippine Area of Responsibility. But we will continue to pray nga mag-intervene ang Ginoo. Okay, dili pa lang dugay. Si Typhoon Tino nag-devastate. Grabe ang mga panghitabo. Masama anugunan ka sa mga sakyanan ba nga nabagdok sa lapok, ang uban nasalay sa kuryente. So kadtong nagplano mamalit og surplus sunod buwan, bantay-bantay mo kay basig dirito ibaligya. So na mga problema. So we believe that God is in control sa matag panahon, matag kakulian. And salamat sa Ginoo, it has been prophesied and that in the last days daghan na mga panghitabo nga sama ni ini. Ingon pa ni Jesus, wala pa nahimugso, mabot ang panahon nga wala pa nahimugso nga sama nga katalagman mudangat. And but today I am encouraged and inspired to share to us this message aron maghatag kanato og paglao, maghatag kanato og foundation o ba ang atong mga baruganan masibo kini diha sa patukuranan nga ligon og dili matarog. And therefore I have this message today, unshakable foundations. So everybody say unshakable foundations. Ang dili matayog nga mga patukuranan. Praise God. Ang libro sa Hebrehanon 12 bersikulo 25 ngadto sa 28 mao kini ang ato ang kuhaan og pagtulunan karong kabuntagon og manindog ta pagbalik kun dili malisod para kanato. Atong ablihan ang Hebrehanon 12 bersikulo 25 ngadto sa 28. Nagingon ang pulong sa lahi nga version, naatay lahi nga version po diha pero Bisaya gyapon diha sa ato ang slides. Tanawa nga dili ninyo isalikway siya nga nagsulti. Kay kun wala man gani sila makaikyas sa dihang gisalikway nila siya nga nagpasidaan kanila dinhi sa yuta. Labaw pagayod nga dili kita makaikyas kun magasalikway kita nga kaniya nga nagapasidaan kanato gikan sa langit. Ang iyang tingog kaniadto mitay-og sa yuta.
Apan karon misaad siya nga nagingon, salain pagayod nga higayon. Tayugo nako dili lamang ang yuta, kundili ang langit usab. Kining sultiha, salain pagayod nga higayon, nagpasabot nga kuhaon ang bisan unsa nga matayog, ingon nga mga binuhat lamang. Aron magpabilin kadtong dili matayog. Busa magpasalamat kita tungod sa atong pagkadawat sa gingharian nga dili matarog. Ug tungod ni ana ihalad nato ngadto sa Dios nga ang makapahimuot nga pagsimba nga inubanan sa pagtahod ug kahadlok. Praise God. Hallelujah. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang pulong, yahat kita sa Dios diya sa mga pag-ampo. Salamat Ginoo na ining adlaw ug sa panahon nga imong gitugot kanamo Ginoo. Salamat sa kasibot ug kadasig sa imong makatawhan nga luyo sa mga pagsulay ug luyo Ginoo sa mga kasika sa palibot. Pan karong adlaw among gi-offer kining atakna diha kanimo. I-set apart namo kining atakna alang sa pagsimba kanimo diha sa espiritu ug kamatuoran. And we want to thank you, the Heavenly Father, na karong adlaw puno nimo kami sa makausapa. Dunay mga pagdahom karon na kabuntagon. Dunay mga gihando mga among makasing-kasing Ginoo. But today, kinitanan nga mga deep conscious need, O Lord, among ginalift up nga nagkanimo ug salamat sa imong pagtandog pinaagi sa imong milagruso ug gamhanan na kamot Ginoo na mutandog sa among mga kinabuhi gikan sa ulo ngadto sa lapalapa ug kining upat ka suok na ini nga simbahan Ginoo imong pagapunon sa imong presensya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Magapanlingkod kita. Welcome ang tanan. Welcome Pastor Alex, Pastora Marifi Hortea. Tadi sa kilid. Mga taga-dirigin na sila sa ato ang district and they have been working with us sulod sa dugay kayong panahon sa ato ang distrito. So salamat ka nakabisita sila and ingon pa na daw sila activity inyang hapon. So ang ilahang mga batch marag na activity inyang hapon. We want to thank God tungod sa kahigayon nga nagkita na po pag-usap kunin sa ato ang dapit ug salamat sa Ginoo. Praise God. Ang atong kalibutan nga gipuy-an, we live in a world that trembles. Nagpuyo ta sa kalibutan nga permanente naay pagtayog, dunay kanang ingon ni trembles nga nagakurog. What if there come a time na magdungan ang bagyo og linog? Nana ba nahitabo ana nga nagbagyo na naglinog pa? I just imagine, terrible kayo. Terrible kayo. And kining pagtremble o kining pagtayog ato ang nasinagtian dili lamang sa kanang literal nga uyogon ng isa ka building. Dili lamang sa literal nga kanabang dunay pag-shake sa isa ka dapit. But sometimes it may fall into an economic collapse. Tayog ta sa atong economics. Usahay tumal lang atong halin sa ato ang baligya. Sa nakasuway og tumal lang halin usahay sa baligya, no? Usahay bisan sa simple nga baligya nga maruya o ginanggang nihit ang halin. Ang namaligya o isda usahay i-challenge. Ang namaligya or ang atong mga pananom usahay i-challenge. Usahay maayo ang atong abot, dili maayo ang presyo. Usahay dili maayo ang presyo managunan ta kay ang atong abot giulod. O kanang sa saging sa una, guwapon ta ang presyo pero uso pod ang pitmark nga ma-cluster ang imong saging. Tulo na lang kabuok, ma-clusterize ang imong saging or mapikas-pikas ang imong sipi. Or naay mga scab, naay mga unsa pa nga mga sakit sa saging until miabot ang fusarium na sakit. Sa mga nagmaisan sa una, simple lang ang sakit sa mais, aqueous lang. Pag sa mga naghumay kadtong tungro sa una, murag karon wala na kayo. Pero nagihapoy mga diseases
And it would reflect to us nga usahay ang ato ang economics mo collapse ay mga pag muhinay ang isa ka ekonomiya. Dili kayo baga bukdo tuod ang atong pitaka pero dili kwarta ang sulod kundi mga resibo. Mga resibo, mga bills. No, ang challenging. And challenging times na ata sa mga challenging na panahon. We live in a world that trembles. And not only that, even the relationship may fail. Sayang pagkasuod, matayog ang pagkasuod. Matayog ang paghinaghigalaay. Matayog ang mga relasyon diya sa pamilya. Matayog ang brotherhood. Na mga panahon nga sama ni Ana. And storms come without warning. Abot usahay. Ang mga pagtayog sama sa mga linog karon ang linog dili mahibaluan kung kano sa mo abot ang arang-arang ang bagyo kay layo pa na pa sa gawas sa nasod ginamonitor na sa pag-asa tungod sa mga satellite nga naanay mga device pero may mga speculations o unsay mahitabo pwede unsa ang damage. So na mga lugar karon nga nag-force evacuation na sila tungod sa posible nga dito moigo ang bagyo ni ang baha bisan og walay bagyo pero tungod sa severe nga amount sa tubig pwede malanapan ang ilahang mga lugar. And this will come to us sa sorpresa ang pag-anhi, pag-abot, pagtungha niini ngani kanato. May mga panahon nga we will deal with the unexpected. Wala nimo gidahom. It will come to us as surprise. Marag surprise ba nga moabot nga wala nimo damha nga sa lingtunganay mao ni ang gihatod ang mga sitwasyon. And sa naktod nga pagkasulti, we live in a world that every day we are reminded that nothing is in this world is permanent. Walay permanente dinhi sa kalibutan. Gawas nga nagkakausab-usab ang kalibutan nato ginatayog. When you look at the national issues today, anay mga makita nato nga as a heading. And today we'll see daghan kaayo nga mga black propaganda, daghan kaayo mga blackmail. And usahay makapamalandong ka labi na sa social media platform kung wasay tinuod nga balita. Ano pa ba'y tinuod ani nga karon nga ning kuan ang challenge sa AI bisag unsa ang pwede mahimo. Ang imong naong isumpay sa lahi nga lawas. Ikaw na tong naghimo dito atong ikaw na ang naghimo atong isa ka effort dito nga dili imong trabaho. Anya wala makakita ka nga ang kanhi nga presidente ang presidente ug ang presidente sa laing nasod nagsayaw silang tulong nga mura sila og kuan ni makaing ka man nahitabo ba gid ni pero power na sa AI. So we are engaged in a time na challenging ang panahon. We live in a world that trembles. Apan karon nakabuntagon, let us be reminded about the truth that not everything dili tanan matayog. Ug ang Dios nagatawag kanato aron nga ang atong kinabuhi ipundar nato diha sa mga butang nga dili mapakyas. Hallelujah. So dunay hope para sa tanan. Bisan daghan ang mga pagtayog dili sa atong sulod sa dughan dunay mga pagtayog. Diha sa ato ang mga pamilya dunay mga pagtayog. Diha sa ato ang mga trabahoan dunay pagtayog. Diha sa atong mga buluhaton na dunay mga pagtayog. Apan dunay panawagan para kanatong tanan. Sumala pa not everything can be shaken, but God calls us to build on what will never fail. Ang atong kinabuhi makatagamtam sa kasiguruhan. Ang atong kinabuhi makatagamtam, maka-anchor kini diha sa usa ka solid foundation. So ang pangutanan nato karon, asa ba namuntar ang atong kinabuhi sa kasamtangan? Ang Mateo kapitulo 5 or diha dapit sa Mateo or 7 nagahisgot sa patukuranan, duha ka patukuranan. Ang isa ka kinabuhi namuntar, ang isa ka gambalay namuntar diha sa balas.
samtang ang usa namuntar nganha sa bato. Ang namuntar diya sa balas sa panahon nga mihadagsa ang hangin, mihampak ang hangin ug mihuros ug mikusukuso niini. Sumala pa na devastated kini nga panimalay og severe ang damage nga nahitabo nganha kaniya. Samtang ang kinabuhi nga napahilula diha sa bato napatukuranan miabot man ang mga bagyo pagtayog nagpabilin kini nga ligon. And the rock that cannot be shaken. And in the Bible dinhi sa atong gibasa magapangutana kita nganong doon na may mga pagtayog. Ngano man nga itugot man sa Ginoo kini. Ngano man doon ay mga sama ni ini nga panghitabo. And the Bible, here is a simple explanation from the Bible found in Hebrews 12:27. Na ang purpose sa pagtayo, God shakes the earth and the heaven to reveal what is unshakable. Ang tuyo ra gid ay aron mahibalaan unsa ang dili matayog. Did you ever imagine why nganong nga gitugot sa Ginoo kini? Moingon ta usahay injustice ba ni? Usahay unfair ba ni sa kinabuhi? O gatong binisayo ng unfair unsay binisaya sa unfair? Unfair? Unfair. Dili patas. Dili pantay. But according to the Hebrews, God shakes the earth so that not only the earth, but also the heavenly bodies. Ayon pa nga, ang solar system, dunay harmony sa solar system. Ang iyahang planetary orbit, ang kanang orbit nga gitawag og iyahang dalan. Kanabitaw nga to ang murag design diha sa ibabaw nga na chandelier nga kung diha ang kalibutan na butangan ng ikatulong nga line mutuyok ra gina siya once in a year diha na nga linya. Don't you know something kung magsalimuang ang iyahang kanang magnetic force o niya mag-collide ang mga planeta pagkadelikado kayo. But there was that writing in the Bible na nagingon, one day shall one day, this is more than the big one, when God will shake not only the earth but the heaven as well. Sa to adiri bitin man kita sa technology. In other world, mingon langan in other parts of the world nasa mga building nga nakabering, dili basta-basta gitumbahon sa kanang linog, dili basta-basta gunubon sa linog kay mura lang pong mag-breakdance ang ilahang building kung magmuyog kay ligon kaayo ang istruktura. But what if kung ang gibutangan na sa building mao'y uyugon, kana bang puhaon ang gibutangan? Naa pa ba'y mabilin? Ano yung tanong? Kung ang gipahilunaan nga mao ang kalibutan, ang ground, mao na pagkakuhaon, and you will see everything will be turned down. Wala gyud mabilin. So, shaking isn't punishment. Kaya nga, ano bang kastigo. Dili lang niingon nga kastigo, but it's a revelation of what is temporary. It's a revelation of what is unstable. It's a revelation of what is weak and what will fail. Unsa ang huyang, unsa ang temporaryo, unsa ang lumalabay, unsa ang dililigon, nagpaila kini nga ang mga temporaryo nga patukuranan pagagunubon gayud. Hallelujah. And Jesus warned one time when the disciples walked with Jesus and they were so attracted by the building nga, uy, kagwapo sa Gambalay. Siguro sa ilang panahon sa una, mao na to ang pinaka-high-tech nga building. Mao na to ang pinaka-nindot nga Gambalay nga nag-caught sa attention sa mga disciples. Siguro nagtuon na sila nga kadto mao na gito perfect place para sa refuge nga mahimong puloy-anan, pasilunganan sa mga nanagiya ni adtong panahon. And so the disciples were so attracted. In Mark chapter 13 verse 2, palingon si Jesus, sultihan ko kamo nga
nawalay usa ka bato nga gitungtong sa bato ngayon yung nakita karon nga dili pagagunobon. Grabe no. Jesus warned in Mark chapter 13 that even the magnificent temple in Jesus' time, built with the strongest, probably the strongest stone, will be destroyed because nothing made by human hands will last forever. Walay gihimo sa kanang mugna sa tao ba? Namo dunar gyud hangtod sa hangtod. Ang tanan adunay utlanan. Pero salamat sa Ginoo kay ang puluyanan nato dito sa langit mga igsoon dili ginama sa tao. Kasabot ba ta kung sa ginama? Gihimo. It is not built up with the human hands, but it is built ingon si Jesus, ako mo adto aron paghimo og panimalay puluyanan alang kaninyo. Si Jesus ang master builder. Hallelujah. Kanya kung maingon si Jesus, when you see these things happening, kung mahitabo kining mga butanga, nga makita ninyo nga magkakahitabo kining akong gisulpi, ayaw kamo kaduol. Pagmaya kamo, kay nasayod kamo nga ang inyong paglao, mahaduol na. Hallelujah. Let us not forget, dili kita malimot, nga mga langyaw ra kita dinhi sa kalibutan. Mga lumuluong ra kita dinhi sa kalibutan. And our eternal place, ang ato ang puluyanan nga dayon dili sa eternal garden. Dili sa eternal kanang unsa na nga mga lubnganan nga mga nindot karon. Dili diha ra taman. Pero ang ato ang eternal dwelling, atong puluyanan, ang puluyanan nga langit nun. Hallelujah. Praise God. Madasing pa bata kung makadungog tag mubalik ang Ginoo? Basig nalingaw na kahit sa ato ang mga gikalingawan. Alingon nga, mahinumdum ta, nga kung magkakahitabo kini, nagtimaan kini, sa dool na nga pagbalik sa ato ang Ginoo. So, do not challenge, do not cling on the things that are temporary. Money, status, kining status o stature ba? Diba? Managlahi man ang status o stature. Now, ang money, usahay, diri sa kalibutan, maingon ta nga, kinsa tong mga malampuson sila ang daghan og sapi, daghan og mga napundar. Comforts, bisan ang comfort nato, kanang mga comfort zone nato, diinta nga malipayon kay ta, still temporary. Relationships, temporary. Or bisan kanang dunay panawagan nga di kita mosalig sa atong kaugalingon. A friend of mine, usa ka magbubuhat dunay missions trip padulong sa Leyte. Padulong sa Leyte after nga miatake ang Yolanda. Gusto sila mag-mission trip for relief distribution gikan sa diri sa ato ang lugar. And they travel here from there nga lisod kayo agiyon abot ngadto sa dapit ug sa pag-abot nila dunay usa ka tawo nga naghagulhol pertig yung kanabang danguy-ngoy ug maayo nga nihapa sa yuta perting hilak. And somebody asking sa man na siya kaya nanimingon he was once the richest man in this place. Siya ang pinakadato nga tao aning lugar. Pero wala gibakas nabilin sa iyahang kabtangan after the storm. Wala ginabilin. Ang gipaningkamutan sa isang iglap, ang gipaningkamutan sa tibok niyang kinabuhi para mapundar sa isa kahigayon, pwedeng nawala tanan. And he cried out. Bitang hagulhol gyud nga taman-taman. You know what? Ang nitabang sa iyaha, ang iyang silingan nga pobre kaayo. Kaya kung nag-ulaw man para sa usa ka dato para mulinya para makakaon og linugaw. Kung kanatong higayon na pantay ang tanan.
dato og pobre nang ginahanglan og rasyon. Ang iyang silingan nga pobre mao naghatag og goodwill para siya milenya para makakaon siya. See how temporary things on earth maybe. Temporaryo ang tanan nga dili ta makasalig sa bisan unsang butang dinhi sa kalibutan. Apan makasalig ta nganha sa atong Ginoo na mahimong mukupot sa tanan. God shake these things not to hurt you, not to hurt us, but to reveal what truly matters. Kanang lawom kay nga implication ba, kamaingon ta nga, kung diha lang tama ng atong makit-an, despite sa agony, sa starvation, sa famine, sa kanang peril, sa kanang mga kalisod nga atong makita karon in the other parts of the world, we see Christians being persecuted in Algeria while we are enjoying here sa ato ang panimbahon. Samtang nag-enjoy ta sa atong simba diri karon nga lami kay daig sa Ginoo. But in other parts of the world, the other day dunay balita nga ang 7,000 ka mga Kristohanon gina-persecute, ginataral o ginapatay tungod sa ilahang pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Biyaan ang ilang panimalay, tago sa mga sampinitan, tago sa mga langob o kabukiran para lang ma-spare ang ilahang kinabuhi sa mga nagalutos nga kanila. But what truly matters is God wants to reveal what truly matters. And according to the scripture, we receive a kingdom that is unshakable. Nakadawat kita sa gingharian nga dili matayog. Ang Salmo Kapitulo 93, 1 ug 2 nag-ingon, God's reign is eternal. God's reign is stable. God's reign is unmovable and glorious. Hallelujah. Ang iyahang trono, ang iyahang paghari, walay kinutuban, ug dili kini matayog, dili kini mauyog, dili kini maisdog, sumala pa, ug kini napuno sa himaya. Nga sa pagpadayag na nining aging harian, mianhi si Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa anak sa Dios, nahimo siya nga bato sa pamag-ang. Nahimo siya nga chief cornerstone according to the 1 Peter chapter 2 verse 6 and 7. When life shakes everything around you, it is His love, His word, and His kingdom that holds us steady. Hallelujah. Sa dihang dunay mga pagtayog, dunay mga pag-uyog, mabati nato nga bisan ang atong mga dughan usahay pagatay-ugon. Apan ang iyang gugma nga ni kanato, ang iyang pulong nga ni kanato ug ang iyang gingharian dili matayog, nga dili matayog. Magakupot sa imong kinabuhi igsuon. Hallelujah, hallelujah. In this kingdom, believers are not bystanders. Dili tayo ngon kanang walay apil o mga standby lang sa kilid-kilid. But we are active citizens of this unshakable kingdom. Wow! Mga buhi o aktibo kita nga mga katauhan niining katilingban o kining katilingban sa gingharian sa Dios nga dili matayog. Paniron kinuli, don't you wanna be a part of this kingdom? Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Kaya ano man, it is only when your life is built in the foundation that is unshakable na makabaton kitag kasiguruhan sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. It is only when your life is anchored in the life of Jesus. It is only when your life is anchored in the one who is unshakable. Tungod kang iyahang gugma, diha sa iyahang gugma walay makapahimulag kanato. Nothing, bisan ang kahadlok, bisan ang failure, bisan ang death can separate us from God's love.
Ug sumala pa ingon si Paul sa iyahang manifesto, kani manifesto man na sa iyahang faith nga na sa Ginoo, mingon siya, I am convinced, I am persuaded, in other term, ako nagatuo gayod o kumbinsido gayod, kanang word nga gayod, I am persuaded that neither life nor death nor principalities, nor angel, nor powers, nor peril or sword, nor anybody, nor anything shall be able to separate us from the love of God. And that's the power of God's love. Nga dili matayog sa kalibutan nga dili stable nga atong gipuy-an. Sa kalibutan nga puno sa mga negatibo nga kahimtang, ang gugma sa Dios, diha sa iyang gugma, sigurado ang ato ang mga kinabuhi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Mateo chapter 24 verse 35, heaven and earth will pass away, but His word remains forever. Langit ug yuta mahanaw apan ang iyahang pulong magpabilin sa walay katapusan sa kahangturan. Hallelujah. First time nga nag-online service, nakatisting ko online service first time ni atong March 15, 2020 pag full implement sa katong sa to ECQ ba to na kuanjud kayo, walay makalihok, walay makasimba, kanang wagi simba ba, pwede magsimba online lang. Then I preached about the Hebrews, and I said, kung pananglitan, maabot ang panahon nga wala na ang langit o ang yuta, asa man tamo adto? Kung uyugon ang yuta, niya tayugon ang kalangitan o kanang astronomical kanabang places kanang diha sa kawanangan pagkatayugon. And according to the study, the Milky Way galaxy is just one. Isa lang sa daghan kay nga system diha sa kalangitan. Ang solar system isa lang ka system sa daghan kay nga system diha sa kawanangan. Yeah. Daghan kay mga termino. Naay mga black hole dito sa taas. Unya ang mga stars dili mayhap ang ilahang gidaghanon. If that will be shaken, if this heavenly bodies will be shaken, imingon taas naman tamo adto. Apo ba tayo kapaingnan? Dili gihapon ta mahadlok mga igsoon. Kaya doon ay gitagana nga dapit ang Dios para sa iyahang mga katawhan. God, ang Revelation chapter 21, I saw the new heaven and the new earth. For the past heaven, the former earth had passed away. Wala na. Kining kalibutan na. We will never worry. God has in store something great for you. Hingnay mo katapad, mas maayo ang giandam sa Ginoo para kanimo. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Walay makapahimulag sa gugma sa Ginoo. That today, sa katapusan nga challenge para kanatong tanan, tungod kay giandam naman sa Ginoo ang mga butang nga dili matayog para kanato, unsaon man nato usab pagkinabuhi, ang matang sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, living as kingdom citizens. Living as kingdom citizens. Kingdom life is not just about faith. Faith is important. Faith is very essential sa ato ang kaluwasan. May nungdanon kayo ang pagtuo sa atong kaluwasan. But now you believe, karon nga mituo na ta, musunod niini ang atong pagtuman, ang atong pagsurrender nga na sa Ginoo sa matag adlaw nato nga kinabuhi. Amen. To live as citizens of God's kingdom is to say, not my will, but yours be done. Nabataan ang klase sa pagpanugyan mga igsoon. Lord, not my will,
but yours be done. Nagampo ta nga pahunungon nato ang pahunungon sa Ginoo ang bagyo. Gisumpayan gihapon nato, not my will but thine be done. As we know the purpose of the Lord, why He allows such shaking, to reveal ka ang patukuranan nga dili matarog ang gingharian ra gyud sa Ginoo. Hallelujah. Ingon si Jesus, Mateo 7:21, not everyone who calls Jesus as Lord enters the kingdom, but only those who obey God's will experience His rule in their lives. Nabang pagingon pa, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kabalo ba ta nga daghan ang mas nakapokus diha sa panalangin? Ano? Ay bless ka sa Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo. This blessing will be added unto you. But what's more important? His righteousness, His kingdom. We have to seek His righteousness, to seek after His kingdom. Pagpangita usa ni ini nga maila-ila nato ang hari diha sa gingharian. Amen. Without establishing such relationship to the King of Kings and the Lord of Lords in God's kingdom, kung diri na ta na-attract sa mga panalangin, diri na ta na-attract sa mga butang nga pwede na ito makuha, dili kayo siya halalom nga matang sa ato ang devotion, ng ato ang allegiance nga naha sa Ginoo. But to have an intimate relationship with the Lord is what matters most. Nga diha sa ato ang pakigsandurot kaniya sa matag adlaw, magapadayag ang Ginoo sa daghang mga butang sa atong mga kinabuhi. Magapadayag ang Ginoo sa iyang kabubuton nganhi sa atong ang kinabuhi. Magapadayag ang Dios sa iyang mga katuyuan nganhi sa atong kinabuhi. And we surrender everything to God. Lord, among ilay down nga na kanimo kining mga kapakyasan. Lord, among ilay down nga na kanimo ang mga sitwasyon sa among panimalay. Lord, among ilay down nga na kanimo ang sitwasyon sa among palibot. And we surrender everything to God. And we allow His will nga mahimong magpatigbabaw sa tanang mga panahon, sa tanang mga instance sa atong kinabuhi. And we are realizing the more kita nga naganunot nganha sa gingharian ug sa kabubuton sa kingdom agenda, ano bang agenda o pagbulutan dinha sa gingharian sa Dios, makasinati kita matuman ang giingon sa Roma 14:17, ang gingharian sa Dios dili matang sa pagkaon ug mainom, apan kini pagkamatarong, kalinaw ug panagdait diha sa balaang espiritu. Hallelujah. Sa imong kinabuhi karon, ang mga signal sa bagyo, doon ay mga signal number 1. Signal number 1 nga murag naay huyuhoy nga hangin, nga bugnaw, nga dagom-dagom. Signal number 2. Ang sama na, medyo mo, pangkuha na. Og 3 na gani na warning. Pag 4 na, total evacuation na yan. Pag 5 na, state of emergency na. Ano? And sa atong personal na kinabuhi, unsa nga signal kung doon na kay bagyo karon, unsa nga signal? Number 1 lang, number 2. Number 1, ay praise God. And maingon ang mga taga-Leyte, dong kita ganin mo ng dagat nga gabula diri sa amo. Kaya kanang mutabok kag ikag Surigao paingog Leyte, makabalo ng mga manlalayag nga baluron sa lawod. Kaya diha pa lang sa Daplindaan, gabula na ng dagat, kana bang mura bitog gabubbles nga pan, bisan ang baybayon. Pag abutan na dito sa kuan, expect jud ka nga muigot ginagmayo ang mga barko ug mga lansa. Pero mingon naman ang mga litinyo nga dong makakita kagag kanang dagat nga gabula o gagapas diri sa moa, hinuyuhoy ra na. Kaya ang hinuyuhoy diri sa atoa, mura naman naghangin ba nga lami itulog bitang ano nga huyup-huyupon ka sa hangin. Kaya anad sila dito. Kaya naibagyo sa ilaha, hiniktanay na nasa balay. Dili mawalis. Diba? Wow. In the storms of life,
We have our anchor. We have our refuge. Atong dalangpanan. Atong salipdanan. Ang atong Ginoo nga matinudaanon. Ginoo nga manlalaban. Hallelujah. So ang gingarian sa Ginoo is not about rituals. It's not about material comforts. But it is righteous living. Kini sa ka-test ba? Na dili tungod sa imong mga naangkon, dili tungod sa imong mga nadawat, dili tungod sa mga panalangin nga ato ang na-receive. But it is about righteous living. Are we right with God? Kumusta ang atong kasing-kasing karon? Are we still right with God? Are we at peace with God? And this joy that comes from the Holy Spirit. Nga noon sa kalainan ni aning joy o kining pleasure. Ang joy is springing from the inward. Ang pleasure lumalabay. Kaya kay bagong sanina, happy ka. Pagdaan na po na, lungkot ka. Kaya kay kwarta, happy ka. Ug na kay kwarta, kasimangot ka. And that is, it's all about pleasure. It's all about pleasure. Yeah, you tend to forget for a while, malimtan nimo kadali ang imuhang kanang kagulanan. It's just like kung maghubog ka, kalimtan nimo kadali, nag-enjoy ka kadali. Na sa gitawag nilag agwa di pataranta. But in the morning, you will realize nawala ang problema. Ang sakit sa ulo ang nabilin. I've been through. Sa nag-eskwela ko sa Davao, nagalgal ko sa mga barkada sa looban sa Malbar. Mangawat na sila og mangga sa Marfurihay tag isa ka sako. Dalo na nila dito pagkagabi dito mi parisa na muna og duha ka galong tuba kadtong mangga nga panit isa ka planggana nga mangga nya butang hagsili nga daghan kayo. And I realize na pagkagabi lain kay imong paminaw ang asid sa mangga ug ang asid sa tuba nagsagol. Plus halang gilalimang kag ang tropa mohurot og isa ka planggana nga mangga, isa ka sako tong mangga nga hilaw gi kuan nya gisilihan gisukaan parisan og di maghundang hantud di mahurot ang duha ka galong tuba. Wow. Pagkagabi murag paminaw nimo ang imong ulo bitong panahong higda na ka. Imong ulo murag gilubong sa kinahilad-man sa yuta nga di ka kasabot. I say, wow, this is not the cure. This is not the cure. Pwede ni mong malimtan kadali, pero lahira ng giingon nga be filled with the Spirit. Kaysa dihang naa ka sa influensya sa balaang Espiritu, naaman tuod ang problema, pero dunay kalinaw o dunay joy diha sa ato ang sulod. Hallelujah. Praise God. Pag-share na ko ani nga testimony na isa ka young people niingon nga magbinuang sagod ko kasi pastor bitaw sa una nagdaghan magbinuang tanawan nun daghang kaayong mabless sa iyahang testimony. To nagbinuang siya gihagit nagtinigbasa iyang papa sa nahubog na. Gitawag ang kapitan, pagtawag sa kapitan gidala ngadto gibalhog sa prisuhan, napriso siya. Anang gabi gibinuwangan sila dito sa silda, gisugo sila sa nagbantay dito nga pasumbagayon sila atong ilahang kuan kauban perti niyang bunuga. Ibisitahan ako dito niya, kumusta brad? Ingon siya, paita ko ya. Perti niyang bunuga. O na ingon na experience is the best teacher, pero dili tanang panahon kinahanglan pa ta mo experience para mahimo tang the best.
Dili tanang panahon. You need not need to be a drug addict before you will say nga, dili man day maayo mag-drug addict. Okay. So today, let us examine our lives. Before leaving this place, mingon ta, what on earth we are here for? Are you living for comfort? Are you living for popularity? Are you living for earthly gain? Or are you living for righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost? So there are two options. Asa nato mamahimong ipundar ang atong mga kinabuhi. Tungod kay nga naman, your life, my life, will be built on something. Kinahanglan kini nga either which is which, dito ka ba sa kaharian ng Diyos o dito sa patukuranan, diri sa patukuranan na dali ra malumpag o dili stable. So be part of a kingdom that cannot fall. Pwede nato nga himuon ang ato ang kaugalingon nga mahimo kitang kabahin nga matukod ang atong kinabuhi sa mga butang nga dili matarog diha sa gingharian sa atong Ginoong Jesucristo. We can build on Jesus, build on His Word, build on Jesus, the solid foundation, the author and the perfecter of our faith. Build on His Word, ang iyahang pulong sumala pa dili kini matarog kay bisan ang langit ug yuta mahanaw apan ang pulong sa Ginoo magpabilin. Ang tanan nga mga trono dinhi sa kalibutan, ang tanan nga mga kaharian diri sa kalibutan magun-o pag-abot sa panahon. And one thing will remain according to Revelation, the kingdom of this world has now become the kingdom of our Lord. And the ultimate fulfillment of everything at the consummation of all things, when the kingdom of this world mahimo nang gingharian sa Ginoo, Jesus will reign as King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. And on that day, no more worry, no more trouble, no more fear, no more turmoil, no more death, no more agony. Hallelujah. Halimbawa, di na masamaran ang imuhang pagbati dito, because the glory of the Lord will be your portion forever. So can you look at your foundation today? Asa man napunta ang atong kinabuhi? Is your foundation built in someone's life? Is your foundation is built on your friend's life? Kung asa imong friend tuwa kapod, kung asa mo adto imong friend, dugon sa decision sa imong friend, nunot ka permanente. But let our foundation, if like shakes tomorrow, makaingon batangag, dunay mga pagtayo ug unsa may atong kasiguruhan. And ourselves, we are weak. And ourselves, kulang gid ta. And ourselves nag-reveal sa atong mga unworthiness. It's just like Isaiah. One time in the year King Uzziah died, in Isaiah chapter 6, when the king died, Isaiah saw the glory of the Lord. But when Isaiah saw that the brightness of His glory, the majesty of His glory, ingon ang Isaiah, "Woe unto me, alaot ako." Pagkaalaot na ako, kaya nakakita ko sa imaya sa Ginoo. Ano man tong nakaingon man sa alaot nga privilege sa mantakay makakita siya dito? Nakakita siya sa pagkabalaan sa Ginoo. And he said, is that saying, "Woe unto me"? Why? Because I am a man of unclean lips. He saw his unworthiness while seeing the glory of the Lord. Sa nakita niya ang himaya sa Ginoo. But thanks be to God for that intervention. God made him worthy before. Gikuha sa seraphim, usa ka mga langitnon nga binuhat, mga angelic being. Gikuha sa seraphim ngadto sa halaran ug bagaw gibutang sa iyahang abil and said, "Look, ang imuhang kinabuhi karon na hinlo na." It's a picture of
of the life transformation, that what God can do for your life, hallelujah, to transform our weaknesses and make us worthy before His eyes. Mahimo tang takos mga tubang sa presensya sa ato ang Ginoo. Hallelujah. If life shakes tomorrow, unsa may ato ang dangpan. Ay naghisgot-hisgot diri pastor, may sigurong mag-earthquake drill ta diri sa ato ang simbahan panahon sa simba. Kasi yung una-una, okay lang ba kung mag-usa kay gayon mag-earthquake drill ta murag mga eskwelahan? Mobil ang basher o niya, tanahon na to gunsay. Pero lahi ba yan, ang actual og sa practice lang, no? Na may mga maestra na to, ang inyong experience, Ma'am May, sa school lahi kaysa sa kanang drillan. Kana sa actual gid nga shaking ba? What if? We'll do an earthquake drill. Ano tayo? Asa? Namapa na ba nato? Asa tamo agi? Asa tamo adto? Ano? Asa tamo gawas? Hinay-hinay, dili kata magastampid. What if life may shakes of not any occurrence? Pero if not, maulagi na. Kung ang atong kinabuhi, wala pa nato napundar dinha sa insaktong patukuranan. Now is the time to start rebuilding our lives on the unshakable rock, which is Christ Jesus. Amen. Lord, ang akong kinabuhi, ako nang piyal diya kanyo, paubaya diya sa imo. Doon na may concert sa una, Chuper ng Buhay. Entitled ng amo ang concert sa una nga, Chuper ng Buhay. It's a musical drama. It's about the story of life nga gikan sa nagka guba-guba nga kinabuhi. Daot-daot nga kinabuhi. O namastor na ko ay nahimo ko nga ako nag-direct sa mao nga kuan atong panahon na it succeeded. It's a picture of life na kanang nagkagutay-gutay, nagkagidlay, gubot ni kinabuhi until they found Christ. Saka pa lang nagkaroon og kalinaw ang ilahang kinabuhi. Si Kristo mao ang tsuper ng buhay. Amen? Hallelujah. Despite sa mga uncertainties. There's a song that goes this way. In times like this, you need a Savior. In times like this, you need an anchor. Be very sure, your anchor holds and grips the solid rock. Nakaangkla ba ang atong kinabuhi? Unsa ning pulong angkla, di ba sa barko? Nakaangkla ba ang atong kinabuhi diha kang Kristo? Nakagunit ba ang atong kinabuhi diha kang Kristo? That's what matters mga panahon nga sama niini. And I'm inviting you to please stand, manindog ta mga igsoon. Let's sing that song, old chorus. In times like this, you need a Savior. Hallelujah, hallelujah. In the one who could save us, in the one who could hold us through the storm of life. Hallelujah. Sa makagunit ka nato, nga ang Ginoo makagunit ka nato taliwala sa mga bagyo ug sa unos sa kinabuhi. Adunay kapaingnan ang atong makinabuhi igsoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Make it sure, be very sure. Be very sure. Siguruon nato. Mo ni ang atong assurance, be very sure. Your anchor holds, grips the solid rock. Si Kristo mo ang bato sa pamagang na nahimong patukuranan sa atong pagtuo, sandiganan sa atong pagtuo. Mudangat ang mga bagyo, mga unos sa kinabuhi, siya may atong salipdanan o siya ang ato ang dalampanan. Hallelujah, hallelujah. No guarantee of self. No guarantee of self. No glory of our own, but it is the Lord tungod sa Ginoo. Tungod sa Ginoo. And we are so grateful to God for having a God like Him. There is none like Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Before we will pray, let's sing this once again. This rock is Jesus. This rock is Jesus. Declare for yourself na ang angkor sa imong kinabuhi mo si Jesus. Ang angkor sa atong kinabuhi, dahil lang yun kaniya. Unsa man ang imong sitwasyon karon, unsa man ang naa sa atong mga pagbati karon, ang
angkor sa atong kinabuhi si Ginoong Jesus lamang gayud. Hallelujah, hallelujah. This rock is Jesus. He is the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Be very sure. Can we just lift up our hands to the Lord? Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga dumon kundi ikaw ra. Pinoon, Ginoo, ikaw ra. One more time, Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga handumon kundi ikaw ra. Pinoon, Ginoo, ikaw ra. Kundi ikaw ra. Pinoon, Ginoo, ikaw ra. Walay lain nga handumon kundi ikaw ra. Pinoon, Ginoo, ikaw ra. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Katong dunay mga pagpanginahanglan natong isang atong mga kamot. Akong gihangyon si Pastora Esther Caporal, moanhi alang sa Pangulo, pagpangulo sa pag-ampo alang kanatong tanan in response to God's word and in response sa kaayo sa Ginoo ug ang pagbaton sa assurance. Na pinaagi kaniya nakabaton kita sa usa ka matukuranan nga dili matarog ug dili matahiyog. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We bless your name, Lord. At ito'y padalang pataas at itong mga kamot. Amahan nga balaan, salamat sa imong grasya sa matagadlaw. Imong nakita, Ginoo, ang mga kamot sa imong mga kanakan. Lord, ula kami hatag diha kanimo. Ang among kinabuhi dili kini amua. Ang tanang mga butang dili kini amua, O Lord. Ikaw nakakita, Ginoo, sa sitwasyon sa matag usa karon. Lord, salamat sa Holy Spirit na magahikap sa tanang bahin nga adunay mga balatian sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat, Ginoo, sa kaayuhan in the blood of Jesus. Ay imong dugo dito sa cross sa Kalbaryo, imong paagas. Aron kami, Ginoo, mahinluan ini. Hinluin kami, Ginoo. Hallelujah. Lord, bisan pa ang
pagkadautan sa tao. Bisan pa Ginoo ang pagkamasalaypon sa tao. Imo kami Ginoo gihinluan, O Lord. Himua kami Ginoo righteous sa imong atubangan. Salamat nga ikaw karon magatagbo sa pagkinahanglan sa imong mga katawhan. Ikaw nakahibalo ka namo, Lord. Ikaw nakakita nini nga mga pagkinahanglan karon. We pray, dear God, na imong gahom sa pagkabanhaw magakabot nini nga pagkinahanglan. Ayuhon mo matagusa. Tagbuon mo ang financial need. Lord, sa emosyonal nga bahin ikaw Ginoo magahatag assurance. Pinagay sa imong dugo sa cross sa Kalbayo, nagahatag ka namo Ginoo sa ka foundation. Diha kanimo lamang Ginoo kami makakabot kami sa tanang butang kay kini imong gipasalig. Ask anything in my name and I will do it. Ikaw magahimo, Lord, pinagi sa pagtuo diha kanimo. Ipundar na mo Ginoo diha lamang ni Jesus sa among Ginoo. Sa ngalan ni Jesus.